Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon, panibagong araw, panibagong utangan na naman ang ating pag-uusapan na hindi natin maiwasan sa oras ng pangangailangan. Tara, samahan niyo kung alamin kung ano bang ino-offer netong online loan application na ito. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ang online loan application na pag-uusapan nga pala natin ngayong araw ay ang Tala, na isa na siguro sa pinakasikat at pinaka-legit na online loan application sa ngayon. Dito sa OLA na ito ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at mayroon lang isang ID. Ang online app na ito ay may 0.43% na interest lang per day. At kagandahan pa sa OLA na ito ay ikaw ang pipili kung kailan mo gustong bayaran yung loan mo na pwedeng tumagal ng mula 15 days up to 61 days. Mas mabilis nating nababayaran yung loan natin, mas bumababa yung interest nito. Pwedeng mag-loan ang mga first-time users ng mula 1,000 pesos up to 3,000 pesos na pwedeng umabot ng 25,000 pesos basta mabilis at maayos tayong magbayad. Ang Tala ay meron na ring mahigit 7 million customers worldwide. At ngayong araw nga ay tuturuan ko kayo ng step-by-step procedures kung paano nga ba mag-loan sa Tala. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin. Pagkatapos nating i-download ang application, syempre kailangan nating mag-register at ilagay na natin ang ating phone number. Pagkatapos ilagay ang phone number, magbibigay yan ng verification code and then submit na natin. Maglalagay lang tayo ng 4-digit PIN, tapos ulitin lang natin at tapos isend na natin. At ito nga palang 4-digit PIN na ito ay ang magsisilbi mong PIN sa Tala, kaya wag mo i-share sa ibang tao. At dito nga pala sa next page, nakalagay dito, to provide you with our services, we need your consent to collect, process, and store your personal information. So, ito yung hinihingi nilang permission. Una, yung manage calls. Pangalawa, yung SMS or yung mga messages. And contacts. Bago tayo makapag-proceed dun sa susunod na step. At paalala nga pala, pag tayo ay balak nating mag-loan, kahit ang alam nating app na paglo-loanan natin ay legit naman, ay siguraduhin natin na ilimit lang natin sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng ating mga cellphone. Bakit? Siyempre, para hindi lahat masendan ng messages yung mga nasa phone book natin. At next, eto, hihingi na nga sila ng access sa iyong contacts, sa iyong location. So, kailangan lang natin sagot dito is allow kasi para makapag-move tayo sa next step. After may mag-appear dyan na parang survey kung paano nyo ba nalaman yung tungkol kay Tala. So nakalagay dito, how did you hear about Tala? So pipili lang tayo dyan kung family friend ba, online ads, radio, TV, outdoor ads, at others. So pipili lang tayo dyan. Tapos, click continue and then click let's go na. At ayan na nga, nandito na tayo sa personal information. Tap continue lang natin at eto na yung ating mga sasagutan. Una na dyan ay ang first name natin. Next is middle name. Tapos yung ating last name. Nakalagay dito as seen on your ID. So yung ID na ipipresent natin mamaya, yun yung ilalagay natin dito sa ating name. Kasama din dyan ang date of birth. Mauuna yung month, tapos yung day, tapos yung year. After nun, yung place of birth, kung saan tayo pinanganak, at kasama din kung anong civil status natin, kung married ba or single. And kasama din pala dito yung mother's maiden name. So ito yung kaibahan niya sa ibang app. Dahil sa ibang app, hindi naman hinihingi yung mother's maiden name natin. So dito, kailangan nating ilagay and then save and continue na tayo. At meron din nakalagay dito na please tell us more about yourself. So, dapat daw, tinatanong nila dito kung ikaw ba daw ang nagmamay-ari. So, dapat ikaw ang mismong nagmamay-ari ng cellphone na gagamitin mo. At kung sa'yo ba yung cellphone ay kung gaano mo na ito katagal ginagamit. At dito din, ipepresent natin syempre yung ating ID at ito yung mga pwede nating pagpilian. Kasama dyan ang driver's license,
UMID, passport, voter's ID, Social Security System or SSS, postal ID at PhilSys ID. At after nun, i-click mo lang yung box to approve na tama lahat yung mga sinagot mo sa iyong personal information. Okay, magkukontinue na tayo sa ating application. Dito may sasagutan ka, what would you like to use your cash for? Kung saan mo daw ba gagamitin yung ilo-loan mong pera. Unang pagpipilian dito is for business expense. Pag about business, tatanungin ka rin nila kung pang-start ba, to start a business, grow a business, travel for business, or other business use. Sa pagpipilian din yung personal expense. Sa personal expense, pagpipilian dito, pwede yung kung pang-travel ba, pang-birthday ba. So, yung lahat ng mga expenses na related sa ating personal expense. At yung pangatlo naman ay ang pay bills. Kung ano bang mga pagbabayad mo ba ito ng mga bills natin. Tapos, i-describe mo in detail or sasabihin mo in detail yung reason kung bakit ka naglo-loan ng pera. Tapos, next na tayo sa education. Sa education, so, which of the following best describe your level of education? So, pipili lang tayo. Una, none. Kung wala kang natapos. Primary, secondary or high school, college, and then master's or PhD. At ilalagay mo rin syempre kung anong trabaho mo. Employed, consultant, self-employed or business owner, self-employed freelancer, not employed, retired, o kahit pala retired pwede at kahit wala ka rin trabaho, and then pwede rin pala ang student. Itatanong din dito kung ano yung primary source of income, kung ano yung pinagkukunan mo ng income, pwedeng allowance kung ikaw ay estudyante, business, profit, kita sa negosyo, commissions, inheritance, loan, salary, pension, at remittance. At tatanungin din nila kayo kung bukod dun sa iyong primary source of income ay meron ka pa bang ibang source of income. Pwede nga pagpilian dyan ay international remittance, kung meron ka bang nakukuhang remittance mula sa ibang bansa, contributions from local friends or family, rental income, kasama din dyan kung unemployment assistance, disability assistance, government assistance, others, at none kung wala naman. Tatanungin ka rin nila dito kung meron ka bang outstanding loan. Kung meron, click lang yung yes, at kung wala naman, i-click yung no. And i-instruct ka lang nila na i-review yung mga sagot mo. Tapos pag na-review mo na at nakita mong tama naman, ay mag-continue na tayo na agree. At after nyan ay maghihintay na nga lang tayo na notification from Tala through SMS. At makikita nyo rin sa Tala app kung ano bang update dun sa application ninyo. Kung approve ang application ninyo sa Tala app ay ito ang inyong makikita. At pag nakita nyo hindi approve ay i-double check lang. Baka kasi minsan ay yung picture na sinend natin ay hindi approve. Kaya siguraduhin natin na kapag magpipicture tayo at magsisend tayo ng picture natin ay siguraduhin natin na malinaw nang sa ganon ay hindi tayo magaya sa iba na nare-reject yung kanilang loan. At dito na nga natatapos ang ating usapan tungkol sa utangan. Hanggang sa muli mga kalondon! Bye-bye!